Pagmasdan mo sa puso mo, ito ay lalaki. Ikaw rin ang aanin. Hayaan mo lumipat sa isip sa lawak ng langit. Ito'y umahawi at ito'y nagsasabi. Mangarap ka, mangarap ka, hindi ng tawag ng iyong mundo. Umahon ka, nasa putik ng iyong mundo. Simulan mo, mangarap ang iyong minili, at ito yung gawin. Hayaan mo lumipad sa isip sa lawak ng langit. Umahawi at ito'y umahawi. Mangarap ka, mangarap ka. Thank you. Yun. Galing, pare. Yun, magandang gabi, magandang umaga po sa lahat, mga katropa natin dyan sa Global Nurse TV. At wini-welcome natin ang ating kabatsmate na walang iba kundi si Sir Reggie Ocupana. Siya po siyang dialysis nurse USRN sa California. Tama ba, pare? Yo. Tama bang narinig ko? Yes. Ang kinanta mo ay mangarap ka? Yeah, always hope, mangarap ka. Yung ba, pare, pinangarap mo na makarating sa Amerika? You know what? No. Ayun, bakit naman, pare? Kasi alam ko, halos lahat ng mga, siguro, palagay natin, 80%, 90% ng mga graduate sa nursing ay gusto makarating ng Amerika. Ikaw, pare, ito ng ano mo? Actually, hindi ito yung first choice ko eh. The first choice is actually ComSci. Kasi nung panahon ng nursing, panahon din ng mga computer technologies, ComSci. Yun, nag-umpisa din, ano? So, ang unang pinuntahan ko dati, I think AMA to enroll. And then, since yung auntie ko, since she's a frustrated nurse, hindi siya natapos. So, she pushed me to maging nurse nga. Ayun, bumagsak ako sa Emilio Aguinaldo. Ayun, so, tayo nagkita-kita. Yeah, nagkita-kita. So, okay naman. So, kahit na wala kang interest, but sometimes napupush ka sa mayroong mga natatouch na tao to push you around where you're going. Yung mga kapaligid sa atin, mga kapatid natin, tiyahin mo, no? Mga kaibigan natin. Kasi yun talaga eh. Kasi sila may mga kakaalam nun eh. Oo nga. Ganun. Kaya napush ako sa nursing. So, ayun nga. Eh, okay naman. Okay naman yung kinalabasan. So, natupad din ang pangarap. Natupad din ang pangarap. Yeah. Ayun, pare. So, after mo makapasa ng exam sa nursing, pare, ikaw ba nagtuloy-tuloy sa nursing world agad o nagtrabaho ka pa sa ibang area? No, I was, before I finished my nursing, I went to bartender. Nag-bartender muna ako. Nag-waiter pa ako. Actually, my salary in bartending is higher than the salary of nursing in the Philippines. Wow. Yeah. So yun, kaya nawili ako dun sa bartending back then. So until I nag-decide akong mag-diretso na sa nursing. Pero yung bartending mo, parang naalala mo pa kung ano yung specialty mo doon? Hindi ko na talaga maalala. Hindi ko na maalala. I work with one of the famous
Thai restaurant, Thai fine dining restaurant in Greenbelt in Manila. So mga kon namin doon, mga celebrity. Wow. Mostly celebrities yung mga kumakain. I met a lot of celebrities there. So yun, nag-enjoy ako from there. And then actually after that, nag-apply ako ng papuntang UK sa, alam mo yun, yung cruise bartending sa cruise. Pero hindi nurse sa bartending in-applyan mo So yun, natanggap ako. Then I asked my parents to go. Hindi nila ako pinayagan. Sabi nila, why did you pursue nursing? Then aalis ka, makakalimutan mo na yung profession mo. No, kasi parang sayang lang din no? Sayang, sabi tapos yung bartending parang malayo sa linya mo Malayo sa linya nga. Tapos yun, seaman din kasi yung father ko. Yun pala. Seaman din yung father ko. And family din kami ng mga seaman. May background ka rin pala sa pag-seaman. Kaya gusto mo na-push ako doon. Pero, di ba, nursing back in our time, walang opening. Why do I need to go to nursing kung wala namang opportunity outside? Other than Saudi ata yun dati. Saudi or somewhere there. Wala namang open ng US. So, wala akong interest. Pero para sa Pinas, nag-practice ka pa? Oh yeah. Nag-practice ako. OR nurse. ER nurse din ako for, I think, 4 years. And 1 year siguro sa ER. And then I went to teaching too. Sa Manila din? Maraming schools and universities. So, hindi ka lang nag-bartending, clinical instructor ka? Clinical and faculty. OR ka pa, ER ka pa? Yeah, med-surg. Ang tinuturo ko med-surg dati. Medical surgical. Yeah, med-surg. Yeah. I don't know, kasi hindi kasi ako yung tipong, hindi ako matalino Nothing at all. As in, nung nasa college ako, wala man akong dalang notebook, talagang nakasuksok lang sa likod, di ba? Ganun ako Wala talaga akong parang, yung mga normal lang na estudyante, not achieving for the highest. Hindi, wala. So, kasi yung mga taong nanonood dyan, don't put yourself down. Kahit na nandun lang yung level ng knowledge nyo, it will come. It will come. Kanya-kanyang linya naman yun Yeah. Kanya-kanyang panahon yun Panahon, yeah. Until nga, actually, even my opportunity here in the United States is it's God's grace. It's a favor. I didn't. Ayun pare. So, bago ka nag-US pare, dumaan ka ba sa ibang bansa? O paano? Hindi na. Diretso US ako. Okay. So, of course, mag-exam ka muna, lahat-lahat. Yeah, CG lang. Nagkaalam mo lahat yan. Yeah, local board ko, bagsak pare. Yung una. Bagsak yun. Hindi ko kinakayang bagsak ako kasi I made a mistake. Because sinabayan ko yung girlfriend ko just because she's gonna nag-take ako right away. Walang review. Then tapang. Matapang. Yeah, I learned a lesson from my mistake. Then after that, lahat ng exam ko I made it to talagang sineryoso ko. I need to, every time mag-review ako, sineseparate ko yung sarili ko, nagre-rent ako ng apartment on my own. Okay. I stayed there for 6 months, 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Nandun lang ako, nagkukulong lang ako. Araw-araw. I separate myself to friends, and then ganun ako eh. But it made me meet my goal. Yun. Yeah, sakripisyo talaga. Kailangan walang distraction, pare. Walang distraction. Yeah. Kasi yung first na exam ko, masakit eh. Kasi sa Pilipinas, once you take an exam, the whole town knew about it. Alam nila eh.
Alam nila yung bagsak ganyan yung anak nito. Ganyan. I learned from it. So, sabi ko, then I need to focus this time. Kasi konting panahon lang naman yung ibibigay mo, but the fruit is success. Baga mayroong, yeah. So, yung ganun ang sistema ko sa pag mayroon akong gustong tapusin. Ayun, magandang attitude dyan. Sana gayahin namin lahat yan, Mane. Yeah. Focus talaga. Focus, yeah. Oo. So, ibig sabihin pare, ang pagdating mo dyan ay working visa, no? Immigrant na. Ay, immigrant na agad? Yeah, kasama pamilya ko. Okay. Maganda. Yeah, immigrant. So, pare yung training mo sa Pinas, OR, and then pagdating mo sa US, naging automatic pa. Dialysis ka agad ang pinasukan mo? Yeah, straight to dialysis, but I need to train. Kasi nag-train din ako ng konting time. Naka-record ka ba? Naka-record ka na? Nagre-record ka na. Okay. So, pagdating, alam kong pupunta ako ng dialysis here in US. So, ang gagawin kong, ang kinuha ko ngayon, nag-training lang ako. Nag-training lang ako to make, para nang mayroon akong idea how they make it. So, nag-training lang ako ng short time. So, I learned yung basic. Because the goal is like this. Ang goal kasi ng company is ganito. If ang i-hire ba namin, what if I hire namin yung mga experience or i-hire namin yung mga walang experience? So we'll see how they cope up in United States. So kung yung experience ay yung non-experience achieve the goal, why do we need to hire an experienced one? So the goal is like that. So kung kami kaya namin, and then they need to go back to the Philippines and hire nurses there without experience. So that's the goal. So actually hindi ako nag-apply. I did not apply for anything. Nag-apply ako diyan sa Washington. Pero pasado na ako ng CG doon. And then I received a call from sa town namin. Naghahanap sila ng a nurse na merong CG passer. At nagkataon naman na ako lang yung nurse doon na CG passer in that town. So tinawagan nila ako. Tinawagan nila ako. Then sabi nila, umattend ka sa New World Hotel ata. Umattend ka sa New World Hotel. May interview doon. Oh, okay, I'll go. So punta ako doon. Ang daming tao. Interview daming thousands nurses na doon pila. So alas 10 pa lang ata, andun na ako, 8 o'clock ng morning. Na-interview ako, mga 8 o'clock p.m. na. Oh, grabe. Haba, no? So, I don't know. So 8 o'clock doon na. Tatlo lang kaming natira. Ako yung tatlo na lang na natira doon sa interview. So, nung in-interview ako, panel interview. So, wala nga akong experience sa dialysis. So, ano sasagot ko dito? It's a panel interview. Puti, ganyan. Mga Pilipino. And then, andun ako. And then, yung mga nag-a-assist sa amin, nakangiti sila. So, bakit sila nakangiti sa may mga ganito? Yung pala, naka-pinpoint na pala ako na kahit hindi ako sumagot doon, nakuha na ako. Nakuha ka na. Yeah. Because, yung palang regional director ay kilala nila at nirekomenda lang ako. Oh, okay. So, hindi talaga ako nag-apply. So, talagang is a grace from God na talagang nakuha ako without an effort of me. Tapos, yun nga, nakuha ko doon sa thousands of 120 lang kami. 20 lang kami nakuha. So, yun. So, 20 kami. Nung nalaman ko, yung sa 20 na yun pala, kalahati pala doon. Talagang designated na kahit na hindi sila, matil lang sila, kuha na pala yung mga yun.
Kasama ka doon. Kasama pala ako doon. hindi ko alam. So, yun is grace from God. Hindi ko man ako nag-apply. So, yun na, nag-open ng window sa akin to come here in the United States. Wow. So, nakahanap lang ng, siyempre, sino naman ng tatanggi. Oo. US na yun. Oo. Pero parang maganda. Magandang experience na yun. Tapos sila na nagpa-review sa akin ng NCLEX. I went to Guam, Saipan, I think Guam or Saipan. So doon ka na-exam? Yeah, sa NCLEX. Doon ako nag-exam. And then yung review, libre din. And then actually, sinusweldohan na ako ng company. Nandiyan pala ako sa Pilipinas. Wow, ang ganda. While we're waiting for the papunta dito sa mga paperworks. Kasi ang goal nila is, bakit para ma-concentrate nila yung kanilang review, why don't we pay them? So, ganun. Binabayaran na nila kami sa Pilipinas pa lang. Wow. Yeah, it's malaki din. Around 15 to 20,000, I think, a month during that time. Pesos yun? Yeah, during that time. I think 2003, 2003, yeah. Magkano lang sinusildo ng mga nurse sa Pinas ng mga panahon na yun? Oo, tuwan-tuwa nga sila yung mga takpan sa amin dahil bakit daw kami may ganong sweldo. Yun nga, swerte lang talaga. Oo. Isa swerte. Yung time na yun, yan talagang swerte mo eh. Swerte ya talaga. Kaya sa'yo talaga. Hinulog lang talaga sa akin. Kaya huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Yun ang tamang sabi na hulog ng langit, talagang binulog sa'yo. Hulog ng langit. Talagang hindi ako nag-apply for anything. Thank you, Sir Peter. Kung saan ka man, I thank you for very much for who am I today. Thank you very much kung nanonood ka. And Peter, nandiyan si Sir Peter, dyan pa rin, ano? So pare, ganda ng mo ha? Kahit ganun, direct from walang experience sa dialysis. Pero tingin ko, kinuha sa'yo doon yung talaga, yung experience mo as a nurse. Kasi pag meron ka na experience sa certain years, nandun ang confidence mo eh. Mabilis sila maka-adjust siguro, yun ang nasa isip nila. Para train ka sa area nila. So, maganda rin nga. Maganda rin yung process nila. Hindi sila kinabahan sa'yo. Oo. Nagtiwala agad. Nagtiwala sila sa... Yeah. So parang yun nga, meron silang parang manok-manok. Ito manok ko yan. So let's see who's gonna be mag-achieve first sa kanila. Sa NCLEX, sa ganito. Yeah. Siya parang sa IELTS. Actually, yung IELTS mas mahirap pa sa NCLEX eh. Yung English exam, mas mahirap pa sa NCLEX. Grabe yun. Nakaka-trauma yung English exam na yan. Alas lahat, nahirapan talaga dyan eh. Nahirapan talaga. Talagang, merong interview, may reading, may, ewan ko ba? May reading, listening. Listening, yeah. Pero lahat naman, nalampasan mo yun eh. Oo, nalampasan naman lahat sa awa ng Diyos. Yeah. We did it all. Ayun, pare, mag-jump na tayo. Pagdating mo sa US, ano naman ang eksena doon? Syempre pagdating dito sa US, since we're new to dialysis, Siyempre merong kaba, pero I like the way natin train nila kami kasi most of the people na nag-train sa amin mga Pilipino din. Okay. So actually hindi mo nga ma-practice yung English mo pagdating mo sa Amerika. Kasi ang bagsak ang bagsak ko ang bagsak namin Long Beach eh. Ang unang destination ko is Cerritos sa Long Beach sa Los Angeles. So ang daming Pilipino. Even at work is like I think mga 80-90% Pilipino. Hindi na kailangan mag-English. Hindi mo kailangan mag-English at not unless ng pasyente lang talaga. Kasi pasyente mostly Americans saka Spanish. So wala yung term na culture shock sa iyo, no? And wala kasi nga tinrain kami kasi sa agency namin ang ginawa nila I think 100%
plus kami lahat eh. 20 sa company namin. 80 ata sa UMC o sa UCSF. So marami kami. So ang ginawa nila, for us not to be ma-culture shock, binand nila kami as a friends. So pagdating namin dito sa United States, kami pa rin yung magkakasama, magkakaibigan. So meron na kaming banding sa magkakasama kami sa pagdating dito. Talagang yung friendship namin is parang nabuo na. Nabuo na. So wala nang adjustment pagdating sa walang adjustment. Ayan. Saka saka mabait na mga kandita nang tumulong sa amin kasi pagdating sa mga requirements sa mga driving license, mga SSS, gano'n. Yung mga Pilipino, yung mga boss namin mismong nagda-drive sa amin to get yung mga requirements. Yung mga boss talaga. Kasama namin. Kahit saan, namamali. Sila namamalengke sa amin, sa store, kung anong kailangan namin. Silang nag-grocery para sa amin. Ibabagsak na lang nila sa aming apartment. Ganon kababait. Ganon kababait yung mga mga Pinoy. Pinoy. Yeah. Pati yung mga shout out diyan, shout out mo sila diyan, yung mga sa mga hatid sundo kami. Yeah. Sila God bless you all sa mga tulong niyo sa amin. Yes, nung bago kami dito. Hindi ko naman nakikalimutan. Ayun. Salamat sa kanila. Salamat sa kanila. Parang Reggie, nandun ka na sa dialysis, ano? So, sabi mo, nag-training ka, pero konti lang yun ata, ilang months lang yun. So, hindi ka ba nahirapan mag-adjust doon sa actual na mismo na area mo? Nahirapan din. Meron din hirap. Hirap kasi nga, siyempre kahit na ka, iba yung environment mo. It's not, you're not dealing with Filipinos, you're dealing with white people, black people. Ibang race eh, iba-iba. Diversity yung pasyente mo. So, meron ka sa English na lang, tapos meron ka pang training. So, merong hirap din. Pero, kakayanin naman lahat. Ayun, Sir Reggie. So, ano pala dapat ang maging attitude ng isang dialysis nurse sa area niya? Patience lang. Patience and love. Yung love mo sa trabaho. Dapat mahalin mo yung trabaho mo, saka yung pasyensya mo. Learn to be humble yourself. So, always put yung love mo sa bawat tao. Kasi yun naman ang purpose lahat. If you love your work, you will be humble yourself to all kind of circumstances na dadaanin mo. Mahirap man yan. If you have patience, still resilient tayo sa lahat. Kayang-kaya natin yan. Basta meron ka namang masasandalan if you need someone. Andyan naman tayo. Ganun din ako ngayon sa mga bagong train. Ganun din ako. Nag-a-advise din ako what they need to do at first. Do not compete to other nurses. Kasi kung bago ka dito, you don't need to compete to other nurses. Kasi nangyayari, there's a competition. Kinukompete mo yung sarili mo sa level ng ibang nurses. Ang nangyayari, tapos nagkaroon ng utang. So, nababaon sila, lalo na yung mga bagong nurses, nababaon sila sa utang, gano'n. Dami, nauuna muna yung mga luho. And then, marami rin, not because you're a nurse here in America, not all are successful nurses. Put that in your mind. Hindi lahat ng nurses are successful. Yes, it's a way of opportunity to increase your knowledge, increase your yung plan mo sa buhay, especially sa money. Of course, sa money, imagine you're earning 10,000 pesos in the Philippines and now you're earning 500,000 pesos converted in. So, ang laki difference. So, yun nga, kaya lang, yun nga, minsan nadadala tayo sa luho. Yeah. So, maraming nafo-fall sa kanilang plans sa buhay. Nakakita rin ako ng mga nurses na yung
They suffered issues in life, family issues in life, sickness, divorce, family issues sa mga anak nila. So, yun yung mga real issues need to be settled na kailangang harapin. Not only because we are nurses. Meron din issues sa importante sa buhay. Yun ang kailangan. Kasi ako, marami akong pinagdaanan dito sa Amerika. Kaya ako, I learned to... kasi nung una ako dito, I worked 6 days a week, 13 hours a day, 7 days a week. Like 6 days a week. Anong shift niya pare? Morning? 3 o'clock in the morning until like 5:30, 6 o'clock in the afternoon. Ganyan yun. Ang parang nawawalan, parang because of money, we push ourselves hard to work. Pero nakakalimutan natin, we also have to, kasi mayroon nga sinabi, once yung candle niya, yung kandila, pag laligi mong sinisindihan, the life will be kukunti na lang yung buhay mo. Marami ako nakikitang nurses like that. They work hard. They push themselves because they want to earn. They want to own Mercedes-Benz. Or hindi naman masama yun. Pero don't push yourself too hard. Kasi habang pinupush mo yung sarili mo, in the end, may sakit ka na. Yung mga na-earning mo, yun din nagagastusin mo sa sakit mo. So, yun yung mga na-learn ko sa buhay ko dito sa Amerika. So, I suffered depression in life here in America. I'm a nurse, and I cannot even help myself as a nurse. Even my doctor cannot help me. Even my parents cannot help me. I, myself, nurse, I cannot help myself because of the depression. I went through that. Pero, ang kinapitan ko lang is God. That's the important thing. I went through that. So, marami akong pinagdaanan sa buhay ko. So, marami rin akong natutulungan because of my experience right now. Nung na-experience ko yun, marami kong natutulungan tao. Marami akong... Kasi, isa pa sa mga nurses ang problema is we always identified our self to nursing. Ano ka? I'm a nurse. You're not a nurse. Your nurse is just a job. Di ba? Pag tinanong nila, ano ka? I'm a nurse. Yes, you're a nurse. Pero what if wala na yung title mo as a nurse? Who are you? Yun ang problema. Ginagawa nating identity yung nurse. Nurse is just a job. Pero out of that job, we have a calling. Yung calling ang pinaka-importante. We need to connect our job to our calling. So, tapos, isa pang problema is sa nurses is we define our own success. So, who define our success? Is it you? Is it me? Or how do I call success? Kasi kung ang yung iPhone, who defined the success of iPhone is the maker. The maker is the one who defined the success of iPhone. So same as we don't define our success. We define our success based who made us, who is God. Amen. So yung job lang natin is designed to align to the calling, to the purpose that God designed for us. Yun ang kwan mo. Kasi kung karamihan I worked with different people. So, nagtatrabaho sila not because they're calling. They work only for money. That's a hard thing. Because when you work only for money, it's hard to wake up in the morning. But when you work for a calling that you want to care of people, you want to care someone in pain, that's a calling that you want to go there, to be there all the time for that patients. Yun ang pinaka-importante. Because when you work only for money, pag binigyan ka ng task na hindi sapat dun sa tinatanggap mo, you're grumpy. Maraming taong ganyan, I'm not gonna do that. I'm only earning this much. I'm only giving me this much. I'm not gonna do that.
But if you work for your calling, even though kukunti lang yung tinatanggap mo, you still do it because you love it. Hindi masakit sa puso mo na magtrabaho because you love what you're doing. You learn to be content, not because of money, but because of what you're calling for. Iyon, ang ganda pa rin ng isang attitude at katangian ng nurse. Tarang kitang-kita namin sa'yo. Pare, saludo kami sa'yo dyan. Oh, dapat ganun talaga. Kasi I learned from that too. Hindi naman basta-basta kunya, but I learned through my experience the hard thing. I went to the hard life. I almost went to divorce. Pero I made a decision to fix it. I made a mistake. Kung ano man, sino man mga taong nasaktan ko dyan, I made a mistake. I'm sorry. Yun nga. But nabago ako. I changed my life because of I learned my purpose. Okay, yung sa success, I'm talking about success. Dapat i-align natin yung success because I cannot call success kung yung success sa sarili ko, if I made that on my own, how could I call that success? Kasi ganito yan. For example, I could, kung I'll be a millionaire, milyonaryo ako, I got all the money that I want, I got all the cars that I want. Nakuha ko lahat. Pero in the end, I went to hell. Is that success? It's a failure. So you didn't make it. So naging successful ka dito when it comes to money, pero in the end, you went to hell. You went to hell, not heaven. So problema yun. So we need to align our job. My job is a nurse, but I will need to align that one to my purpose. What my purpose, anong purpose ko dito sa lupa? Anong purpose ni God para sa akin? Ano kaya ang gagawin ko? Ano yung gagawin ko? How could I express this purpose, yung calling ko sa aking trabaho? Like for example, if you base your goal sa money lang, it's hard to wake up in the morning. But if you base your goal, the purpose mo sa buhay ay to care or to love as a nurse, somebody that needs you in the hospital, in any area of a nursing career, mas masarap gumising na kailangan ka nila. May nangangailangan sa tulong mo, may nangangailangan sa kamay mo, may nangangailangan because that's the purpose, to share your love, to share your care, to share yourself to them, to see the God in you. Yun ang pinaka-purpose. I need to be there because my purpose, my God has given me a purpose to be in that person on that day. Yun ang masarap pare pag, di ba? Mas masarap pag yung pag-duty mo ay talagang gusto mo, walang iniisip mo ng pasyente mo. Wala kang iniisip. Minsan nga ganito pag I have this attitude na kahit kulang yung staff doon sa work namin. Even misis ko ayaw niya ako magtrabaho, but I need to go. I need to fight that to my wife. Sabi ko, no, I need to go because they need me there. Sometimes I need to do that because kasi I put myself na I know kasi nandun ako sa sitwasyon na kulang din kami. That they need me there. Parang gano'n. I put myself, no, kahit sandali lang, I'll go there. I'm going to help. Yeah, gano'n. I have that kind of attitude. I put that on myself. Lagi ko rin sinasabi sa mga anak ko to, accountability and responsibility. You have to be responsible in everything. Accountability, have to hold that one because your integrity lies on your word. Yun yung sinasabi ko lagi sa mga anak ko, kahit sa work. Yeah. You need to be Salute sa'yo, pare. Yeah. Okay na ba mag-jamming muna ulit tayo? Okay lang sa'yo? Oo, sige.
Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Ayoko sa iba, ayoko hindi magsasama. Ano man sabihin, basta ka ito ay dinig. Laban sa aking pag-isip, sana'y pakinggan mo sa taong itong damdamin. Uy, alipin mo kahit hindi butin. Aaminin ko minsan ko'y mali. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Thank you. Galing, walang bukas. Rock and roll. Rock and roll. Parang Reggie, ang ganda ng kanta mo ha. Hanggang na-trip ko yun eh. Ayun, parang Reggie, so doon sa area mo, sa dialysis, ano ba yung process ng admission dyan? Ganun din. The same thing. Admission naman eh. We accept patients, iba-ibang pasyente. Admission naman natin, the same thing. Ganun din naman. Isa ngayon, yung ating assessment more on, before we accept them, maraming requirements. TB test, COVID test, lahat ng test, dami, before you could get in. Yun naman, wala namang kwan. Saka, of course, the insurance. Insurance ng pasyente, Medicare, Medical. Yan, kine-check ko lahat yun. Yun naman ang process ng assessment namin all the time. Yung ba yung insurance, parang Reggie, importante ba yun sa isang pasyente dyan sa US? Importante kasi, you know, the way they earn money is through the insurance. Pero kung wala ka namang talagang wala, still government pa rin naman ang hahawak, yung Medicare saka medical. So, meron nga kaming pasyente one time, actually galing siya ng Mexico. Walang insurance yun, galing ng Mexico yun eh. Ang ginawa lang ng anak niya, sinakay yung nanay niya, nilagay sa likod, sinakay sa likod ng trunk. Paglagpas ng American border, automatic, we need to do it. Automatic, as America's territory. The government ang magda-dialysis sa kanya. Nilagpas lang siya sa border. Wow. Ganun katindi ang America when it comes to helping. Kasi ang kidney disease, ang only in America, I think, ang kidney disease ay sakop ng government. Nakatied siya sa dialysis. So, mostly ang nagbabayad ay gobyerno. Naka-kwan sila. May contract sila. Since I think 1994 pa yung contract na yun. Matagal na. Libre na pala lahat yun. Libre lahat from gamot. So, lahat gamot, dialysis, 3 times a week. And then sometimes 4 times a week. Gano'n. Yung pare ba mga madalas pare ng mga gamot na binibigay natin sa pasyente dyan? Karamihan yung Ipugen o Procrit. Yung mga padami ng dugo. Yung Hectorol, vitamin D. Yun lang naman ang issue dyan. Or iron. Kasi yung kidney naman ang nagpro-produce ng erythropoietin. So, nire-replace lang. Saka ang gusto ko sa dialysis kasi I see yung prognosis ng pasyente. Nakita ko dun sa dialysis yung the way kaya ng proper maintenance of dialysis, yung talagang
ang pasyente could last 20, 25 years to live kahit na nasa dialysis ka. Dito sa Amerika, I don't know in other places. Kasi nakita ko talaga meron kaming pasyente 25 years na, almost mayroon pang 30 years. So, kaya pa nilang mabuhay kahit na wala silang kidney. Pero yung bang dialyzer pare ay isang gamitan lang? Oh yeah, isang gamitan lang. No, dati reuse. Nung pagdating ko dito, meron kaming reuse. Meron kaming reuse room. Puro reuse noon. Nakala kasi yata nila noon that time. They could, it's a money issue. They could earn more with the reuse. Pero I think mas may mga nakakadami na sila ng kita kahit sa hindi non-reuse. Tapon na lang. Tapon lahat. Yeah. Kasi sa Pilipinas, reuse yun eh. Sa Pilipinas, reuse, yeah. Nasubukan ko maglinis ng dialysis sa Pilipinas, tusok-tusok lang dugo, oh. Ano ba? Yun ang paglilinis natin doon eh. Oo, lansa. Pinipreserve lang. Pinipreserve ng formalin yata yun, yeah. Dito rin dati, Renalyn din. Yung kanya. Pero napaka-risky kasi yung may reuse eh. Kasi yung napaka-risky ng may reuse kasi yung nilalagay na mga disinfectant doon sa kwan. Pag nagkamali ka, pwedeng pumasok sa pasyente. Pero di pa naman nangyari. Diyan sa inyo, isang gamitan na single use lang talaga na. Single use lang talaga. Wow. Single use lang. Yan talagang, pero kayo din nagtuturok dyan, no? Meron kayong technician na nagtuturok sa patient? Meron akong 5 technician. At least 2 nurse. Tapos may 5-6 na technician taga-tusok. Ang mga nurse dito, ang mga technician dito taga-tusok. Kahit na high school graduate ka lang, basta may training ka, you could do it. Basta meron kang nurse. I think the ratio ng technician to 1:4 before. 1:4 legally. Ang nurse, I think 1:12. 1:12 ang ratio. So, yeah, ang nurse, usually I'm handling only a catheter. Yung catheter lang, yung CBC. Yun lang. Yun lang, yeah. Yun lang ang legally. Pero tumutusok din ako. Kasi noon kasi dati kasi kasama ko sa meron kaming team na nagka-cannulate ng mga bagong pistola. Meron kaming team. So hindi mo pwedeng galawin yun nang wala kang training ba. So meron kaming team kung sino lang yung mga katusok diyan. Hindi ka pwedeng tusok na lang. Kalati kasama ako doon. Tumutusok ako. Kaya lang dumating yung panahon na too much work for me. Yung tatawagin ka dito. Nakakapagod din. So ang nangyari, ganun nga, napagod na rin ako dun. Takbo ka dito, tawagin ka dito. Kahit naka-break ka, tatawagin ka para tusukin yung bago. Oo. Ngayon, ang nangyari, nawalan ng confidence yung team ko. Kasi yung ganun yung patakaran noon. Ang nangyari, nawalan ng confidence yung team mo. So, pag wala ka, sino tutusok? Yun ang problema. Yun ang problema nga. Yun ang problema. So ngayon, nung umalis yung isang boss ko natin, umalis na. So kami na yung nagpapalakad. I build the confidence of every technician that I have. So binild ko sila. So ang gagawin ko ngayon, ang ginagawa ko, pag tumutusok sila, nandun ako sa tabi. Magpapakita lang ako, nandun lang ako sa tabi, pero siya tutusok. Tuturo ko lang yung kung saan tutusukin. Tapos ikaw tumusok, yung technician, tuturo ko lang ganyan. Ito. So paring Reggie, paano nyo ba hinarap dyan ang kasagsagan ng pandemic? Oh yes, nung una, siyempre, nakakatakot. Kasi nakikita mo puro patay, death.
So, pero actually, wala akong nakitang namatay sa pasyente namin. Wala akong nakita. So, maraming natakot. Pero ako, di ako natakot. Di ako natakot. Kasi, meron akong, I have a calling from God. I have a calling from God. I want to prove what the Bible, yung Biblia, I want to prove yung sinasabi ng Biblia. Kung totoo bang pwede kang, kasi marami sa atin, we're calling God, God. Pero we don't believe na God can protect us. God is sovereign. God is like this. Pero, did we ever prove God can protect us? Ayun. So, what I learned from that Bible, I want to prove it. Pinuprove ko siya. I don't even, even mga anak ko, asawa ko, my wife is a nurse too. Even sila, they wear masks. I don't. They wear masks. Hindi ako natatakot. Kasi, yung mga pamilya ko, nagugulat sila sa sinasabi ko. Not actually nagugulat sila kasi nga, I'm trying to prove something na ayaw nilang maniwala. So, kasi, one time, may mga nangyari sa buhay ko na mayroong tao, may mga couple na hindi makaanak. Mm-hmm. And then sinabi ko sa kanila, you're gonna have a baby this month, this year. Ano nagkatotoo? They have baby now. So tapos meron maraming, because I'm trying to prove na the Bible if it's true. Merong may pain, intense pain. Talagang excruciating pain. Hindi makalakad dahil hindi na siya makalakad sa sakit. So everybody calling 911. I went there. I'll take care of it. Nung pinatayo ko siya. And then I just hug her and touch her. Tumumba siya. She lost consciousness. Talagang tumumba siya. Boom. In just like mga 5-10 seconds. Pag tindig niya, wala na yung pain. Wow. So, maraming instances, a demon-possessed patient. Nanginginig siya dun sa presence ko with God. So I see a lot of miracles sa buhay ko. Kasi I went through nga din sa depression, then I searched God. So yun, pinuprove ko ngayon yung what the Bible says. Marami na akong nakitang healing. Last week, I had just healed somebody na hindi siya makaihi. Amen. Healed instantly. So, nakikita ng mga anak ko yan, nakikita ng pamilya ko. So, meron akong ministry na gustong i-prove sa buhay ko. Na nakita ko, mayroong nakikita talaga ako. That the Bible is true. The Bible is true. So, yun nga. Pinuprove ko. Kaya hindi ako natatakot sa virus. Kasi I learned a principle in the Bible na if you study the Bible, saan nanggaling ang sakit? The doctor cannot answer, saan ba nanggaling ang sakit? Hindi nila masabi, bakit si Jesus Christ kinakas out yung sakit at tumalayas, gumagaling? Yun, nakita ko yun, pinapuprove ko yun sa buhay ko. So hindi ako natatakot, pero I still do, siyempre, nasa trabaho ako. So I still follow the protocol. Pero deep inside, hindi ako natatakot kasi I know that someone is with me. Yun ang pinaka-importante sa buhay. Mm-hmm. Na alam mong merong sumaybay sa'yo, merong punoprotekta sa'yo na totoo na may God sa buhay mo. Naniniwala ako dyan, brother. Yeah, yan totoong, yan talaga, mula noon, I stand with it. Kasi nga, nakita ko na may nangyari na bago ang buhay ko. I'm a nurse for how many years? Hindi ko matigil ang sigarilyo ko. Hindi ko matigil ang pag-inom ko. Why? I'm a nurse. I know I'm educated for that.
I'm educate myself, but why I cannot get out from these addictions, from sigarilyo. Nabago ko lang yun dahil sa God na may sa buhay ko. Without that, I cannot do it. So yun lang ang pinagninindigan ko in every way, anywhere. Because Satan trying to kill me. In accident, I had a car accident back then. Mm-hmm. Isa lang ang lumabas sa bibig ko and the car stops from spinning. Munti ako, lumalaglag ako sa bangin, sa bridge. So, marami. Dahil dyan, yan yung pinindigan ko na I'm not gonna be afraid because somebody's with me. Wala tayong ibang panghahawakan kundi God itself. Siya mismo. Yan ang pinaka-stable na panghawakan mo sa buhay. Yan lang. Kahit saan ka mapunta, God is with you. That's it. Yan ang may papayo ko sa lahat ng tao. Kasi, kaya lang naman ang COVID naging effective because everybody is in fear. Actually, lahat ng may cancer patient, without knowing na may cancer sila, malakas sila. But when they say, you're gonna die in 3 months, they die. They die not because of sickness, not because of cancer. They die because of fear in the mind. Fear. Ganun din ang nangyari sa COVID. Not because of the virus, but yung continuous na bombarded mind sa TV, sa internet, everything, news, bad news. Kasi once they had nagkaroon sila ng virus, ang nangyayari ay psychological. Hindi na sila makahinga, they know like this. But actually, the virus is not too strong. Pero namatay sila because of fear. I believe in that because isang tao, blindfold nila, nilagay nila sa tabi ng train na tumatakbo. Sa tabi lang ng train, just because that akala niya masasagasaan siya ng train, namatay siya. Hindi siya nasagasaan. Namatay siya because of fear. Because fear could kill you. That's true. Agree ako dyan, brother. Yeah. Fear. Yun ang pinaka-importante. You need faith to live. Napakaganda. Parang Reggie, ng mga sinabi mo. Yeah. Agree always, mm-hmm. always pag I give an advice, I always go through the truth because yun, nandun lahat ang totoo. Andun yung totoo, nandun yung na-prove ko yung katotohanan because of that. So I went through it. Depression, everything. Para Reggie, dahil dyan, pwede ba isang jamming pa? Okay lang sa'yo? Ano ba kakantay natin? Ano ba? Ang sinabi mo, talagang tagot sa amin. Ay, tuloy mo. More.
Ano na? Ganda pare. Yun, pare Reggie. Okay. Ano advice mo sa mga bagong graduate natin ng mga RN sa Pilipinas? Yeah, advice ko lang. Makakapasa ng board. Yeah, advice ko lang, you have to focus. Focus lang naman yan eh. So, kailangan may determinasyon at focus sa what your goal. Always plan. Always meron kang plano because if you don't know your destination, how could you go there? Importante, you trace your focus at saka sakripisyo. Like me, yung kinukwento ko nga before na taking the exam, like major exam, NCLEX, everything na major. Ang ginagawa ko on my own, I separate myself 3 months, 6 months to friends, kahit inuman or any. Kasi inuman, the mga friends, nandyan lang yan eh. Importante yung goal mo. Once you met that goal, you could go anywhere you want. Yung paborito mo. Lagi kang meron. Saka, and of course, we pray for wisdom. Kasi yun ang importante, the wisdom of God na kailangan meron ka. Kasi hindi naman lahat ng nurses, as I said, hindi ka naman lahat successful. In the end, they think they're successful. Meron silang pera, but the money cannot help them. Their title cannot help them. But God mismo ang the last resort nila. Yan talagang nandyan para sa'yo anytime, anywhere. So kahit mawalan ka man ng pera, who are you? Yun na lang sinasabi ko lagi. Mawala man yung kahit anong kayamanan mo, basta yung success mo ay na kay God lang. Yun lang, hamahawak ka lang. Wisdom, hope, and faith. That's the most important in our life for you to live. Yun na. Napakaganda, parang Reggie. Parang Reggie, baka meron ka pang i-shoutout dyan. Nakalimutan ka mga tropa natin na kaibigan mo. Mga tropa ko, hanapin natin sila. Salamat sa inyo. And then, God bless you all. And then, just hanapin nyo lang si paring Samboy, Richard. para ma-interview kayo, para makita ko naman pagmumukha nyo dyan. Nagtatago kayo eh. Nagtatago eh. Yeah. Dapat lang. Yeah. Meron tayong plano sa buhay. Yeah. Importante yan. Ano oras na dyan? Parang dyan, salamat ha. At pinagbigyan mo ako, nagkita rin tayo sa haba-haba ng panahon. Ang hirap pagkatugma ng time natin. Busy din ako. Pero ito, natapos na rin sa wakas. Anytime. Yeah. Dito lang. Ayun, pare. Anytime. Salamat sa'yo ha. Kita-kits. Salamat din. Kita-kits, yeah.